Alam ko matutuwa at ma-excite ka sa mga story nila. Tanungin ho natin, ano nga ba yung typical mindset ng isang OFW? Bakit ho sila ng ibang bansa? I'm Lorilyn F. Indaya. Hi, I'm Irene Sancho po. Hi, I'm Vilma Eglin from Cotabato. So, before, nagturo ako, 5 years ako sa service, and then puro loan. Nabaon talaga ako sa loan, puro utang, utang dito, utang doon. So, I decided to go abroad. Bago po ako pumasok bago po ako nag-OFW, isa po akong private teacher. 3 taon po ako nagturo doon. Dati gusto ko na din pong mag-abroad kasi sabi nga nila, doon ka nagkakaroon ng pera, doon mo maaabot yung mga pangarap mo. Sabi ko, talagang pag-abroad talaga ang kailangan ko para makabayad ako ng utang. Before ako nag-OFW, isa po akong fresh graduate at time. Kasi may family na ako. Right after the exam, sa licensure exam sa teacher, nag-abroad po ako dahil yun ang sinasabi na need natin yung pera right away. So nagbayad daw ako ng 60,000 placement fee going to Hong Kong. Ano kaya yung naging situations ng mga OFW na to nung sila nandun na ho sa bansa kung saan sila nag-work doon? Medyo kuripot yung naging amo ko, so wala akong savings. Parang nasabi lang na nag-abroad. Pinapadala ko sa family ko 7,000. Minsan nga, hindi pa nakakapagpadala, nadidelay pa. Nag-work po ako sa Taiwan for 6 years bilang isang machine operator. Ang sinasahod ko lang po that time was 22,000 pesos. Sad to say po, sa 22,000 pesos, ang natitira lang po sa akin is 200 pesos. Sa NT po yun. Kasi binibigay ko sa nanay ko, binabayad ko po doon sa salary deduction kasi may salary deduction pa kami na 8,000. So, ang natitira lang po talaga sa akin na hawak ko is 200. Kumbaga, salamat sa Panginoon kasi that time, kaya naman ako nakakakain is meron kaming sinuswipe na pagkain. Kaya po nabubuhay ako within the month. 18 months po na nagbayad ako ng 8,000 pesos para doon po sa salary deduction. Yun po yung first 3 years ko. So that time, hindi ko alam kung ano pupuntahan ko doon kasi nasa average status ako dito sa Pilipinas. Nang dumating ako doon, sinabi sa akin ng employer ko, Vilma, you are the manager of everything. So bilang sabi ko, anong manager? Paano ko gagawin? Hindi ko alam paano may anak ako pero hindi ako mag-aalaga. Paano maglinis ng bahay? Paano gagawin, nagluluto, naghuhugas, naglalabas sabay-sabay, ihatid mo yung bata sa school, with this time, bantayan mo yung bata, pagbalik nila, nakalaba ka na, paano mo yun i-manage lahat? No, hindi ganun kadali yung buhay sa abroad. Ngayon, tatanungin naman natin, ano yung naging transformation sa sarili nila na nag-join sila sa community? Fast forward, bumalik ako ng Pilipinas. I've gone through a lot. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng mga pambayad ng utang ko. Hindi ako marunong mag-manage ng pera. Siguro ito na yung answered prayer. Ito, nakita ko yung video ni Apjob. Grabe po talaga. As in, goosebumps. I'm happy and grateful na maging part ng community na to. Kaya sa lahat ng mga OFW ngayon, ina-advise ko, hindi lahat ng yaman o hindi lahat ng inaasam natin ay nandyan sa abroad. Kailangan makapunta ka o makasama ka sa isang tamang opportunity, sa isang tamang community, kasama ang mga tamang tao na magpo-push up sa'yo for your success. So pagbalik ko po dito sa Pilipinas, balik po ako ng DepEd. Nag-try na po ako mag-apply sa DepEd. Hanggang ngayon, 10 years na po ako sa service sa DepEd. Ang nangyari din po sa akin, talagang baon din po sa utang. Pero salamat sa Elites Empire kasi eto na yung answered prayer ko na may pag-asa pa rin pala. Matutupad na rin pala yung pangarap ko. Dahil sa Elites Empire, nakita ko yung pagbabago dun sa mga buhay ng mga nagtiwala. From wala talaga, as in wala, ginawan lang talaga nila ng paraan na makapasok. Nagkaroon sila ng time and financial freedom. Bilang isang nanay at bilang isang may pamilya ka sa Pilipinas, paano mo makasama yung anak mo doon nagpapadala ka ng pera? Pagpadala mo ng pera, anin mo lang yung 20,000, 22,000. So umuwi ako that time for 4 years na. Puno ako ng traditional business. So, mayroon akong Halo Black Factory, nagfinanso ako ng mango plantation. Pero alam nyo, nalugi ako mga 300,000. Bilang isang teacher, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali na may pamilya ka. Yung sa salary natin, hindi enough. So, kinakailangan mo mag-loan. Loan dito, loan doon, nakita ko yung community. Yung community na nagsabi na magbibigay sa iyo ng hope. Kasama na pala yung paano mo niya i-transform yung buhay mo, paano ka makakatulong sa ibang tao, paano mong pamana yung sa mga anak mo. So I'm very thankful for this community na siyang nagbibigay sa akin ng hope. If ikaw OFW, excited kami na mapasama ka sa community.
ito.